1.8 billion. Sabi niya, pakitanong ka, Eric. Sabi niya, pakitanong ka, Eric. Sabi niya, pakitanong ka, Eric. At paki-explain din. At pakitanong kay Secretary Belica. Miss Ina, ito'y break-in information coming from Congress mismong source. No, because the 1.1 billion of the DNNR, that's the entire department. Yeah. But you're saying now, Eric, that 1.8 billion is just the office of the speaker for travel? Which is a question posed to us by the source from Congress. Yeah, I mean, that needs to be explained. The speaker should explain, no? Yes. He should confirm or deny and then give an explanation. Give an explanation kung totoo ito. Kasi sabi niya, baka humigit pa ka Eric, kung i-factor in Secretary Belica, ang current baka umabot ng 2 billion ang gastos sa travel ni Speaker Martin Romualdez at ng kanyang mga entourage. Miss Ina. Sa Kongreso. We're referring to Raul Manuel na NPA lover and promoter ng Kabataan NPA Recruitment Center. And then ang si Arlene Brosas na NPA lover and terrorist promoter ng Gabriela Party List. At si Alliance of Communist Teachers instigator ng NPA Recruitment at CPP Recruitment na si Franz Castro. All of them deserve to be kicked out from Congress. Cut-off ang pundo. Hindi naman yan bumubuto sa budget hearing, Brother General Mamorin, at disiplinahin ito motu proprio right away ng buong Kongreso. Hindi lang si Congressman Arnie Tevez dapat ang inyong pinupusan. Itong tatlong tagapagwasak na anay sa loob ng Kongreso. Maliwanag ni Speaker Romualdez, magkano binibigay mong pera dito? Ang hilingin natin dito kay Speaker Romualdez ay, sabi nga ng mga Kastilali, magkwentas klaras tayo. No? Magkano ba binigay ninyo dyan sa tatlong bugok na yan? Magkano ba ang inalat ninyong pondo dyan sa so-called Makabayan Block na yan? Dagdag pa ni Caramon na natatakot siya dahil tila ang Kongreso pa umano ang nagpupondo sa armadong pakikibaka. Ang nangyayari dito effectively, nakakahiya ito at nakakatakot. Ang House of Representatives ang nagpopondo ng armed struggle. No? Isipin niyo, nandun mismo yung tatlo na yun, ha? Sinasabi nila, nag-i-issue sila ng red tagging na legend na kung ano-ano. Samantalang, mga komunista sila. At sinasabi namin na sila ay komunista. We're not only red tagging them, we are identifying them. Para naman sa dating kadre na si Jeffrey K. Eric Celis na kapag nagpatuloy ang pagkanlong ng Kongreso sa Kamatayan Block ay para na rin nagigisa sa sariling mantika ang mga Pilipino. Paliwanag nito na ginagamit ng Kamatayan Block ang batas para gamitin laban sa mga Pilipino. Lulutuin natin ang sarili natin sa sariling mantika natin. Halimbawa, habang nag-uusap tayo ngayon, inilusot nila sa second reading ang panawagan na an act providing protection against interference of labor unions. Nilulupo ang batas para gamitin laban sa atin. Tanong ngayon ni K. Eric sa Kongreso, How long shall we endure that the very halls of Congress that we have, that should be the bastion and repository of acts that shall protect our people from all interest groups and partisan operatives that destroy our country and our democracy, will now become an instrument to promote the agenda of those who want to overthrow the government, inside the government. For how long shall we endure that? Yun ang dapat na tanong kay Martin Romualdez. samantala para naman kay Dr. Lorraine Badoy, dating tagapagsalita ng NTF-ELCAC, may tuturing na kiss of death ang makipag-alyansa sa Kamatayan Block na nasa Kongreso. At yung tinatawag namin nila Eric, no, at saka mga nasa SMNI na nakita natin, makipagkuntsabahan kayo dyan kay Franz Castro, siguraduhin namin yon. Kami ay talagang sisingilin kayo ng kasaysayan at sisingilin kayo ng taong bayan dyan. The only way really to know the truth of where the money went or where the money goes is to open the books at makikita each and every congressman kung magkano. And you will see there that hindi yan tabla, ma'am.
there are the congressmen who are favored, the congressmen, yung lalo na yung medyo may prinsipyo, hindi humihingi. Yung kung binibigay, tinatanggap. Or yung maglapit doon sa speaker na dagdagan mo ito ng pera dyan mo parang tubig talaga ang pera dyan sa Congress. Kaya wala naman akong iniinsulto. Makita mo yan sila sa first term. Makaalim na naka 3 terms. Makita mo sa lifestyle sa first term. Nakita ko kung sino doon ako. Makita ko ba? Kamaraw, ganun. Yung iba, nagpapabida pa, kunwari, nagpamasahe sila. Just to make an impact which is really pure hypocrisy. Tapos makikita mo yung mga nationalistic, kunwari, they pretend to impose on the people a set of values and principles. Hindi naman nila ginagamit. They do not practice it, they do not adopt it, they are just mouthing it, but they are kasali doon. Kung ilabas mo yung sa Congress, makikita mo talaga kung sino ang Pilipino. Malaman mo na walang Pilipino dyan. Ayaw ko kung anong tribo nila. Kaya yan, the only way to know the truth is to make public the information which is mandated by the Constitution to be given to a citizen who wants to know where saan yung pera ko. Wala rin taxes. Kaya kung hindi ko alam na huwag na tayo magbayad ng tax. Ako, I suggest, kung hindi ibigay yan, you follow me, I will not pay my taxes anymore. Pero wala naman akong negosyo. Huwag na kayo magbayad. Palamin mo muna kung saan mo ginastos yung pera ko at magbayad ako. Pero kung bulahin mo lang ako year in, year out, hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari sa pera natin. Hindi ako magbayad ng hindi naman tayo mag-revolusyon. I will just tell the people, do not pay your taxes until Congress makes it public. Masama dyan. I want them to believe, huwag na kayo mag-file ng taxes. Sabihin mo muna sa Congress, pagbayad kami ng taxes, make it public kung saan ang pera namin. At magkano ang nakukuha ninyo. It's not a threat. It's a legal demand. Let me know where my money went or how it was spent. Then I will pay my taxes again this year. Without informing me kung ninanakaw ba ninyo o short change kami o baka ang binigay naming peso, ginawa lang ninyo 50 ang ginastos ninyo, yung 50 kinorakot ninyo, kanukuha niyan. Hindi ako magbayad ng taxes na yan, gano'n. Gano'n lang. Huwag kayo magbayad ng taxes. Sabi mo lang sa BIR, may pati yung hayaan mo ang korte mag-idemanda tayo lahat. Kung ilang milyon tayo hindi magbayad, baski ba yung 50 million Filipinos hindi magbayad ng taxes, hindi na kaya ng korte yan, hindi kaya ng prosecutor yan, i-prosecute kayo. For what? And besides, it's a give and take. It's a legal demand. It is not an unlawful demand. I-publish lang ninyo, open the books so that we